Finally, eto na, gagawin ko na yung matagal nyo nang nire-request sa akin. Lalo na isa ito sa mga insecurities ko. Hi, mga Marikoy, kanina nga pala, hindi ngayon umalis kami ng bahay. Dahil weekends ngayon, wala si Ate Christine, kaya sinama na lang namin si Jay. Actually, ako lang sana dapat yung aalis, kaso nagpumilit itong si Daddy Tano na samahan niya ako. Para din daw, hindi na ako mahirapan at mapag-drive niya ako. At nga pala sa nagkaroon ako ng isang pimple, ayan pa rin yung itsura ng bilbil ko. Habang nagbibiyay nga pala kami, biglang bumuhos yung ulan pero tumigil din kagad. Dahil weekends ngayon, walang estudyante kaya hindi naman kami na traffic papunta dito sa scalp clinic. Mga hindi nga pala nakakaalam, meron ako inabil na program sa kanila at every week nandito ako. At ngayon, ito na yung pang second week ko. Focus nga pala sila sa akin sa pagtanggal ng mga unwanted parts ko. Tapos, nagsabi din ako sa kanila na gusto kong pumuti at kuminis yung balat ko. Dating nga pala namin dito, napakadaming patient ni Doc, mga Marikoy, pero naghintay lang kami ng ilang minuto. Tapos, pinapasok na ako sa isang room para timbangin. Siyempre, sinukatan din nila ulit lahat ng body parts ko. Revisit ko nga pala, gagawin nila ito sa akin para makita daw nila kung merong pagbabago. Kung paano may epekto yung mga ginagawa nila sa akin na pampabawas ng timbang. Alam nyo ba, pagkatapos akong sukatin ni ate, muntik na siyang hindi maniwala. At kasi nang sinukat nila sa akin last week, bumaba ngayon. 70.3 kilos ako last week, ngayon 68.8 kilos na lang. Tapos yung waistline ko last week, 33 inches, ngayon mga Marikoy, 32 inches na lang. Hindi siya makapaniwala mga Marikoy kasi napakabilis ko daw mabawasan ng timbang. Sa totoo lang, ganyan talaga ako. Mabilis ako mabawasan ng timbang, mabilis din ako na mag-gain. Anyway, itong next na gagawin nila sa akin ay nakakatulong daw ito para matunaw yung parts ko sa mukha. Akala ko pa nga mga Marikoy, masakit itong gagawin nila, pero nung tinry na nila, hindi naman. Kayang-kaya ko naman siyang ipaglaban mga Marikoy. Actually, nare-relax pa nga ako habang ginagawa niya ito. Nakakatulong din daw ito para mag-lighten yung skin ko sa mukha. Alam nyo ba na pinagandaan ko talaga itong 2026 para sa pagsi-self-care ko? Kaya naman, lahat ng sinasuggest ni Doc ay oo lang ako ng oo. Tulad na lang na mag-drip daw ako para daw mag-light yung skin ko na sinunod ko naman at ayan, ginagawa na niya. Yun na lang din mga Marikoy, itong si Daddy Tano ay supportado niya ako sa mga ginagawa kong to. Sa totoo lang, ayaw niya na may mga binabago ako sa mukha ko. Pero basta gusto ko daw, susuportahan niya ako. At isa nga pala sa mga nirequest ko kay Doc Celine ay tanggalin yung mga unwanted na buhok ko. Tulad na lang sa bigote na kahit anong gawin ko dito, mabilis pa rin talagang tumubo at kapag tumutubo na mga Marikoy, para akong lalaki. Kaya susolusyonan daw nila ito mga Marikoy at magkakaroon nga ako ng 5 session para dito. Pinapanood nyo si Daddy D na kapatid ko mga Marikoy, ganun na ganun yung bigote ko, tumitigas talaga na tulad ng sa kanya. Wala bata ako, ganyan na ako, mabuhok na talaga ako. Hindi ko lang tanggap mga Marikoy, yung kakaalis ko lang ngayon, kinabukasan tumutubo na. Ito nga palang ginagawa sa akin, may part na masakit, may part na okay lang at kayang tiisin. Pagkatapos mga Marikoy, pinatanggal yung damit ko at meron nga silang ginawa sa akin dyan. Pa-skin booster nga din pala ako, gusto kasi magpantay-pantay yung kulay ng balat ko. Siyempre, bukod sa bigote, mga Marikoy, itong mga legs ko, pinatanggal ko din yung mga buhok. Iba, para akong balot na napakadaming buhok. Kulang na lang nga pati yung sa gitna, papatanggal ko na din ng buhok. Pero syempre, nahihiya pa ako at hindi ko pa kaya ngayon na ibukaka yun. Nadapa nga pala ako ni ate para matanggal niya din yung mga buhok dito sa likod ng mga binti ko. Tapos, mga Marikoy, lumabas na ako para silipin itong magtatay. Lapitan nga pala ni Doc Celine si Jace, mga Marikoy, kasi nakukyutan siya. So, lagi siyang pinapaalis ni Jace. Wait, eto na nga pala yung matagal nyo nire-request sa akin. Gagawin ko na mga Marikoy. Paalam na ako kay Daddy Tano dahil kinakabahan ako dyan. Sabi ko sa kanya, tandaan niya yung ilong ko kasi baka paglabas ko, hindi niya na ako makilala. Yan na nga mga Marikoy, nag-start na si Doc na lagyan ako ng tape sa ilong. Tapos, sinuot ko na yung hairnet ko, tumiga na ako dito sa table bed nila. At dito na nga gagawin yung pagpipretend ko mga Marikoy na magpapaayos ako ng ilong. Akala mo talaga ay totoo pero hindi naman. Naglaro-laro lang kami dyan mga Marikoy kasi nga inoperan ako ni Doc Celine kung gusto ko daw magpa-rhino. Sabi ko sa kanya mga Marikoy, wala sa isip ko yung pagpapa-rhino. Sobrang kinakabahan ako kung gagawin ko yun. Kaya pinaiga na nila ako dito para maramdaman ko na daw kung gusto ko ba talaga magpa-rhino o hindi. Akala ko nga din mga Marikoy, matagal yung pagpapaayos ng ilong. Alam nyo ba na tumatagal lang pala ng halos 1 oras yung pagpapaayos ng ilong? Nadating kasi namin kanina ni Daddy Tano dito, meron silang ni nose job at nauna pa siyang natapos sa akin. Naman, kung tatanungin nyo tungkol sa pagpapaayos ng ilong, mapasok naman siya sa isip ko mga Marikoy, pero hindi ko talaga magawang mag-decide na magpaayos ng ilong. Dami kasi akong kino-consider at feeling ko hindi ko na magagawa yun kapag
kapag pinaayos ko yung ilong ko. Nakakabahan din kasi ako, baka hindi ko magustuhan yung resulta dahil nga siguro okay na ako sa ganito yung ilong ko. Tok, 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 tok. Again.